Isang library, hapon. Ang liwanag ng araw ay malumanay na pumapasok sa bintana. Dalaga, nakayuko, nagsusulat sa kanyang notebook. Minsan iniisip ko, darating pa kaya ang taong mamahalin ako ng totoo. Binata, nasa kabilang mesa, nagdodrawing sa sketchbook, mahina ang boses. At kung dumating man, handa kaya akong ipaglaban siya. Biglang sabay nilang abutin ang parehong librong nakadisplay sa gitna ng shelf. Magkasabay silang mapapalingon sa isa't isa. May katahimikan. May init na hindi maipaliwanag. Dalaga, mahina, halos bulong. Ikaw. Binata, nakangiti ng banayad, may halong gulat at kaba. Ako nga. Fade out. Ang mga mata nila'y nagtagpo, at doon nagsimula ang kwentong hindi nila inakalang magbabago sa lahat. Sa bawat istorya ng pag-ibig, laging may simula, minsan, sa pinaka-inaasahang lugar. Ngunit minsan, sa pinakawalang kasiguraduhan. Liza nag-aalangan, habang hawak ang libro. Pasensya na, hindi ko akalaing pareho pala tayong kukuha ng librong ito. Adrian nakangiti, mahina ang boses, wala namang problema. Pero mukhang mas kailangan mo ito kaysa sa akin. Liza nagulat, tinitingnan siya ng matagal. Bakit mo nasabi? Adrian marahan, may lungkot sa mata, dahil kita ko sa mga mata mo, may mga tanong kang hinahanap na sagot. Scene, sa labas ng library habang naglalakad sila. Hindi nila alam kung bakit, pero parang may hatak na hindi nila mapigilan. Dalawang estranghero, pero iisa ang pintig ng puso. Liza naglakad sa tabi niya, medyo nahihiya. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Adrian ngumiti, iniabot ang kamay. Adrian. At ikaw? Liza dahan-daang tinanggap ang kamay niya. Liza. Saglit na katahimikan habang hawak nila ang kamay ng isa't isa. Parang huminto ang oras. Adrian, alam mo ba, minsan naniniwala akong may mga taong ipinapadala ng tadhana sa tamang oras. Hindi lang natin agad napapansin. Liza nakatingin sa kanya, may halong kaba at saya. At paano kung mali ang oras? Kung dumating siya sa panahon na huli na ang lahat, Adrian tumingin sa kanya ng diretso. Kung tunay na pag-ibig, kahit mali ang oras, gagawa ng paraan ang puso. Sa simpleng pag-uusap na iyon, nagsimula ang isang kwento ng pusong hindi inakala na magtatagpo. Sa mga sumunod na araw, palaging nagtatagpo si Liza at Adrian sa parehong library at parke. Hindi nila pinlano, pero tila tadhana ang nag-aayos ng kanilang mga oras. Unti-unting lumalalim ang kanilang usapan, mula sa simpleng mga libro hanggang sa mga pangarap at takot nila sa buhay. Sa isang gabi, nagyaya si Adrian na maglakad si Liza sa baybayin ng dagat. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng alon at malamig na hangin ang naririnig. Doon, nagsimulang ikwento ni Adrian ang isang bahagi ng kanyang buhay na hindi pa niya nasasabi kaninuman, ang pagkabigo at sugat na iniwan ng kanyang nakaraan. Habang nakikinig si Liza, nakita niya sa mga mata ni Adrian ang bigat ng kanyang pinasan, at ang katotohanang matagal na itong naghahanap ng kalayaan. Dumating ang sandaling tumingin si Adrian ng diretso kay Liza. Minsan, may mga taong dumarating sa buhay natin para ipaalala na may dahilan kung bakit tayo dapat muling magmahal. Napayuko si Liza, ramdam ang init sa kanyang puso. Ngunit kasabay nito, may takot. Dahil siya man ay may sikretong tinatago, isang sugat mula sa nakaraan na ayaw na niyang buksan muli. Sa gabing iyon, habang naglalakad silang dalawa sa tabing dagat, naramdaman nila ang kakaibang koneksyon. Hindi pa ito pag-ibig, ngunit malinaw, may apoy na unti-unting nagiging apoy ng damdamin. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas nang nagkikita sina Liza at Adrian. Ang mga simpleng usapan ay nagiging mahahabang gabi ng pagtawa, mga lihim na ibinubunyag, at mga pangarap na sabay nilang pinaplano. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, naroon ang mga sugat ng nakaraan. Si Adrian, dala pa rin ang bigat ng isang pag-ibig na nasayang noon. Isang pangako na hindi niya natupad, isang taong iniwan siyang puno ng panghihinayang. Samantalang si Liza, may tinatagong katotohanang pilit niyang isinasara, isang kasaysayan ng pagkabigo, at takot na muling masaktan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin, nagsimulang umulan ng mahina. Sa halip na umalis, nanatili sila roon, sabay na nakasilong sa iisang payong. Tahimik, hanggang sa maramdaman nila ang tibok ng isa't isa. Ang kanilang mga kamay, unti-unting nagtagpo. Ang kanilang mga mata, nag-usap ng mga salitang hindi kayang ilabas ng bibig. At sa gitna ng ulan, naglaho ang lahat ng ingay sa mundo. Dahan-daang lumapit si Adrian, at sa wakas,
Nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pangako, ng pag-asang kahit parehong sugatan, may karapatang magmahal muli. Ngunit, sa bawat halik ay may kasamang kaba. Dahil alam nilang hindi madali ang lahat. May mga taong hindi pa rin kayang bitawan ang kanilang nakaraan. At may mga lihim na kailanman ay hindi pa nila nasasabi sa isa't isa. Mabilis ang mga araw, ngunit sa bawat sandali, lalong lumalalim ang ugnayan ni Liza at Adrian. Hindi na lamang ito simpleng pagkikita, kundi isang pag-ibig na pilit lumalaban sa takdang panahon. Ngunit, dumating ang araw ng katotohanan. Sa isang gabi, habang tahimik silang naglalakad sa tabing dagat, napahinto si Liza. Hawak-hawak niya ang pendant na dati pa niyang tinatago. Mas mahigit, Liza, mahinang boses. Adrian, may isang bagay akong hindi kayang itago. Hindi ako malaya, may nakalaan na para sa akin, matagal na. Natahimik si Adrian. Ang dagat ay tila sumabay sa bigat ng kanyang dibdib. Ngunit sa halip na galit, ang nakita sa kanyang mga mata ay pangunawa. Mas mahigit, Adrian, mahina, nanginginig ang boses. Hindi ako ang pinili ng tadhana, pero ikaw ang pinili ng puso ko. Naluha si Liza. Lumapit siya kay Adrian, magkahawak ang kanilang mga kamay, ramdam ang init na pilit nilang isinusumpa laban sa malamig na katotohanan. Sa huling pagkakataon, naghalikan sila, mahaba, puno ng sakit at pagmamahal. Parang isang halik na tatagal kahit matapos ang lahat. At pagkatapos, tuluyang binitawan ni Liza ang kanyang mga kamay. Lumakad siya palayo, luhaang nakangiti, habang si Adrian ay naiwan sa tabing dagat, nakatingin sa alon na parang inuukit ang kanyang alaala. May mga pusong itinadhana na magtagpo, ngunit hindi itinadhana na magkasama. At may mga alaala na mananatili, kahit pa lumipas ang panahon. Ang pag-ibig ni Liza at Adrian ay isa sa mga kwento na nagpapaalala, minsan, sapat na ang sandaling minahal ka ng buong buo, kahit hindi habang buhay. Kung nagustuhan mo ang kwento nilang dalawa, huwag kalimutang i-like ang video na ito, heart, i-share sa mga kaibigan, at mag-subscribe sa aming channel sa likod ng Luhang Itinago para sa mas marami pang kwentong magpapaiyak at magpapakaba sa inyong puso. Kapag ang pag-ibig ay dumating sa oras na hindi mo inaasahan. Kapag ang init ng isang yakap ay sapat para pawiin ang lamig ng buong mundo. Handa ka bang ibigay ang lahat, kahit kapalit ay sakit, luha, at isang pangakong baka hindi matupad? Isang babae, Maya, nakaupo sa bus sa ilalim ng malamig na ulan. Sa kanyang mga mata, halatang pagod at sugatan ang puso. Isang lalaki, Ethan, nakatayo sa gilid ng kalsada, basang-basa sa ulan habang naghihintay ng masasakyan. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa simpleng pagkakataong iyon, isang ngiti, isang titig, nagsimula ang kwento ng pag-ibig na magpapaalab ng kanilang mga puso. Pag-ibig na magpapainit sa pinakamalamig na gabi. Maya Saturday quietly inside the bus, her fingers tracing random patterns on the misty window. The rain outside was relentless, and the city lights blurred into streaks of gold and red. Her diary rested on her lap, a silent witness to all the things she never dared to say out loud. She was lost in thought when the bus slowed down. She looked out, and there he was. A man, standing in the rain. His clothes were drenched, his hair plastered to his forehead, and yet his presence was undeniable. He wasn't just another stranger. There was something magnetic in the way he looked up, searching for something, or someone. Their eyes met through the rain-streaked glass. For a heartbeat, the world fell silent. Ethan, that was his name, though she did not know it yet. For him, the moment was just as electric. The woman inside the bus, her gaze steady yet fragile, felt like someone he had been waiting for without even realizing it. The bus doors opened. He stepped in, dripping with rainwater, carrying only a worn-out bag and a sense of quiet determination. People shifted uncomfortably, avoiding him. But Maya couldn't look away. He walked slowly down the aisle. Each step brought him closer, and though there were empty seats scattered around, fate seemed to guide him toward her. He stopped by the seat next to hers. "Pwede ba?" he asked, his voice low, almost hesitant. Maya simply nodded, shifting slightly to the side. He sat her day, and for a moment, silence hung heavy between them, the kind of silence that wasn't empty, but full of unspoken things. She caught a glimpse of his hands, rough, calloused, like someone who had fought hard battles in life. Yet,
When he pulled out a sketchpad from his bag, she saw something else, drawings, delicate and full of soul. Maya's diary, Ethan's sketchpad, two different lives, two different ways of carrying pain, now sitting side by side on a rainy night. And though neither of them spoke another word, both felt it, the unmistakable pull of something beginning. Habang umaandar ang bus, hindi mapigilan ni Liza na mapatingin sa sketchpad ni Adrian. Liza, mahina, halos bulong, ang ganda, ikaw ba ang gumuhit niyan? Nagangat ng tingin si Adrian, medyo nagulat, pero may ngiti sa gilid ng labi. Adrian, oo, simula bata pa lang ako, dito ko lang nasasabi ang mga bagay na hindi ko kayang ilabas sa salita. Hawak-hawak ni Liza ang diary, at parang napansin niyon ni Adrian. Adrian, at ikaw, ano naman ang sinusulat mo sa diary mo? Napahinto si Liza, tumingin sa kanya na parang may tinatago. Liza, mga bagay na ayokong mawala. Mga damdaming baka hindi ko na masabi kailanman. May katahimikan, ngunit ang kanilang mga matay nag-uusap na parang matagal na silang magkakilala. Habang nagkukwentuhan, biglang bumundol ang bus sa lubak. Napasandal si Liza kay Adrian, at ilang segundo silang magkalapit ang mukha. Nagtama ang kanilang mga mata. Pareho silang natawa, pero ramdam ang kakaibang kuryente sa pagitan nila. Nagpatuloy ang biyahe, at dumulas ang usapan sa mas malalim na bagay. Adrian, mahina, halos walang boses. Alam mo ba, minsan iniisip ko, baka hindi na para sa akin ang pag-ibig. Kasi bawat beses na lumalapit ako, lagi rin akong iniiwan. Napayuko si Liza, mahigpit na hawak ang diary. Liza, pareho tayo. Siguro kaya nagtagpo tayo ngayon. Tumigil ang bus sa isang istasyon. Ilang pasahero ang bumaba, at mas naging tahimik ang paligid. Doon, mas nagiging malinaw ang bawat titig, bawat buntong hininga nila. Si Adrian, dahan-daang iginuhit ang mukha ni Liza sa sketchpad. Adrian, hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong maalala ang gabing ito. Kahit mawala pa lahat, ayokong mawala ka sa mga alaala ko. Namula si Liza, pero sa loob-loob niya, may init na bumabalot sa kanyang puso. Gabi na, Liza at Adrian bumaba sa bus at naglakad ng magkasabay. Dumating sila sa isang lumang gusali kung saan madalas pumunta si Adrian para magpinta. Dinala niya si Liza sa rooftop. Tahimik ang paligid, tanging ilaw ng buwan at malalayong bituin ang saksi. Adrian, kapag gusto kong takasan ang mundo, dito ako pumupunta. Dito, walang ingay, walang sakit, puro lang hangin at kalangitan. Liza, nakatingin sa langit, parang diary ko, kahit saan ako mapunta, dala ko yung mga tanong na walang sagot. Habang nakaupo sila sa gilid ng rooftop, nagsimulang magsalita si Adrian. Adrian, minsan naiisip ko, lahat ng tao may sugat, pero hindi lahat pinapakita. Tumingin siya kay Liza, diretsyong sa mga mata niya. Adrian, ikaw, Liza, bakit parang ang dami mong tinatago? Liza, napabuntong hininga, hawak ang diary, dahil natatakot ako na kapag binuksan ko ulit, masasaktan lang ako. Umihip ang malamig na hangin. Liza, giniginaw. Tahimik na ibinigay ni Adrian ang jacket niya. Nang mag-abot ang kamay nila, may damaloy na init na parang matagal nang hinintay. Liza, mahina. Salamat. Adrian, ngumingiti. Minsan kailangan lang ng isang tao na magsabi, hindi ka nag-iisa. Habang nakaupo ng magkalapit, dumulas ang mga mata nila sa isa't isa. Unti-unting lumapit ang mukha ni Adrian, at si Liza, bagamat kinakabahan, hindi umiwas. Nang halos magdikit ang kanilang mga labi, biglang bumukas ang pinto ng rooftop. May mga estudyanteng tumawa, nag-ingay, at mabilis na dumaan. Nabitin ang sandali, pareho silang natawa, pero sa loob, ramdam nilang may kakaiba na ang namamagitan sa kanila. Habang naglalakad pa uwi, walang imikan. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam nila ang bigat ng hindi masabi. Bago maghiwalay, tumingin si Adrian kay Liza. Adrian, Liza, sana bukas, nandito ka pa rin. Liza, mahina, pero puno ng damdamin. Sana nga. Naghiwalay sila, pero sa kanilang mga puso, nagsimula na ang isang pag-ibig na hindi na kayang itago. Liza receives a letter from Adrian, asking her to meet him at the old train station before he leaves for an art scholarship abroad. She rushes there, clutching her diary tightly. Sa pagitan ng pag-ibig at pangarap, alin ang pipiliin mo? Ang puso ba, o ang kinabukasan? Adrian is waiting, holding a finished painting, the one he couldn't complete before.
It's a portrait of Liza, surrounded by colors that symbolize love and longing. Liza, sa bawat kulay na inilagay ko, pangalan mo ang nasa isip ko. Ikaw ang obra maestra ng buhay ko. Liza, teary-eyed, struggles to respond. In a sudden rush of courage, Adrian pulls Liza close. Their lips meet in a passionate, lingering kiss. The whole world disappears, and for the first time, their hearts beat as one without fear. May mga halik na nagsisimula ng bagong pag-ibig, at may mga halik na pamamaalam. After the kiss, Adrian steps back. Tears fill his eyes. Pero Liza, kailangan kong umalis. Hindi ko kayang iwan ang pangarap ko. Ngunit kahit nasaan ako, ikaw pa rin ang tahanan ko. He leaves his painting with her, turning away as the train whistle echoes. Liza stands alone, holding the painting and her diary. She whispers softly, kung talagang tayo, kahit saan, kahit kailan, babalik ka. The screen fades with the image of her tearful smile, while the sound of a departing train blends with soft, emotional piano music. May mga pusong itinadhana na magtagpo, kahit sandali lamang. At may mga alaala na mananatili, kahit lumipas ang panahon. Kung nagustuhan mo ang kwento nilang dalawa, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-subscribe sa aming channel sa likod ng Luhang Itinago para sa mas marami pang kwentong magpapaiyak at magpapakaba sa inyong puso. Heart. Narinig niyo na ba ang mga kwento ng mga lumang bahay na puno ng lihim at hiwaga? Kung mahilig kayo sa mga misteryo at mga kwentong maghahatid ng kilabot at emosyon, nasa tamang lugar kayo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-ring ang bell, dahil dito sa likod ng Luhang Itinago, bawat kwento ay puno ng misteryo at hindi ninyo gugustuhing mamis ang susunod. May mga bahay na kumukupas kasama ng panahon. May mga dingding na natatabunan ng alikabok. At may mga lihim na, gaano man katagal itago, ay muling bumabalik. Ito ang kwento ng isang pamilya, isang sumpa, at ng isang pag-ibig na hindi kailanman natapos, kahit sa kabilang buhay. Pagkalipas ng maraming taon, bumalik si Ana sa kanilang probinsya. Ang dahilan, ang biglaang pagpanaw ng kanyang lola. Tahimik ang biyahe niya. Habang binabaybay ang daan, ramdam niya ang bigat ng alaala. Ito ang bahay ng kanyang kabataan, ngunit matagal din niyang iniwasan, dahil sa mga bulong at takot na hindi niya kailanman nasagot. Pagdating niya, sinalubong siya ng malamig na hangin. Kupas na ang pintura ng bahay, nababalot ng alikabok, at tila ba bawat sulok ay may nakatagong anino. Habang nililinis niya ang mga gamit, natagpuan niya ang isang lumang kahon. Sa loob, naroon ang diary ng kanyang lola, kupas ang takip, halos maluri na ang mga pahina. Binasa niya ang unang pahina. Mga alaala ng kabataan, at mga lihim ng isang pag-ibig na hindi natanggap ng lipunan. At nang sumapit ang gabi, nagsimula ang kakaiba. Narinig niya ang mahihinang yabag mula sa itaas. Mabibigat, mabagal, para bang may naglalakad sa sahig. Napako ang mga mata niya sa isang lumang larawan sa dingding, larawan ng isang sundalo. Ngunit ang nakapagtataka, para bang nakatitig ito ng direkta sa kanya. Kinabukasan, hindi mapigilan ni Ana ang pagbuklat ng diary gabi-gabi. Nalaman niya ang lihim ng kanyang lola. Noong kabataan nito, minahal niya ang isang sundalo. Ngunit mariing tinutulan ng pamilya ang kanilang pag-iibigan. Isang araw, pumanaw ang sundalo sa isang aksidente, ngunit ayon sa diary, may duda na hindi ito isang simpleng aksidente. At higit pa, may isang liham ang sundalo para sa kanyang lola, ngunit kailanman ay hindi ito nakarating. Habang mas lumalalim ang pagbasa ni Ana, mas tumitindi rin ang mga kakaibang pangyayari. Naririnig niya ang isang tinig ng lalaki, mahina, tila tinatawag ang pangalan ng kanyang lola. Ang mga pinto'y kusang bumubukas. At sa bawat pagtingin niya sa larawan ng sundalo, nagbabago ang ekspresyon nito, mula sa pagiging seryoso hanggang sa malalim na kalungkutan. Isang gabi, napanaginipan niya ang sundalo. Nakasuot pa rin ito ng uniforme, nakatayo sa madilim na silid. Ang boses nito, puno ng pangungulila, "Hindi natapos ang aming kwento, hindi natapos." Pagmulat niya, basang-basa ng pawis ang kanyang noo. At sa tabi ng kanyang kama, nakabukas ang diary sa pahina na hindi niya pa nababasa. Kung sakaling may makatagpo ng mga lihim kong ito, ipagpatuloy mo. Dahil ang kwento naming dalawa ay hindi dapat mabaon sa limot. Nagdesisyon si Ana na akyatin ang ikalawang palapag, bahagi ng bahay na noon pa man ay laging nakasara. Lagi siyang pinagsasabihan ng kanyang lola,
Walang papasok doon, kahit kailan. Ngunit ngayong wala na ang kanyang lola, tila may humahatak sa kanya. Pagpasok niya, naamoy niya ang amoy ng lumang kahoy. Sa isang sulok, may kahon na nakatali pa sa lumang lubid. Binuksan niya ito, at tumambad ang mga lumang sulat at litrato ng sundalo at ng kanyang lola. Doon niya natagpuan ang liham, "Maghihintay ako, kahit sa kabilang buhay. Ang pag-ibig ko'y hindi kailanman mawawala." Habang binabasa niya, biglang dumampi ang malamig na hangin sa kanyang batok. Sa gilid ng kanyang paningin, lumitaw ang anino ng sundalo. Hindi ito nakakatakot, hindi masama, bagkos, puno ng lungkot. Sa mga mata nito, tila sinasabi, "Pakawalan mo na kami." Gabing iyon, dinala ni Ana ang liham sa libingan ng kanyang lola. Ang paligid, madilim, tanging buwan at kandila ang nagsilbing ilaw. Binasa niya ng malakas ang liham ng sundalo. At habang ginagawa niya ito, biglang humampas ang malamig na hangin. Sa kanyang harapan, lumitaw ang dalawang figura, ang kanyang lola at ang sundalo. Magkahawak kamay, nakangiti sa isa't isa. Mula sa hangin, narinig niya ang mahina at mapagpasalamat na tinig ng kanyang lola, "Salamat, Ana, sa wakas, malaya na kami." Unti-unti silang naglaho, naiwan ng malamig na simoy, ngunit puno ng kapayapaan. May mga sugat ng nakaraan na tanging pagmamahal lamang ang makakapagpagaling. May mga lihim na kailangang palayain, upang ang mga kaluluwang matagal nang naiipit ay makahanap ng kapayapaan. At sa dulo, ang tunay na pag-ibig, hindi kailanman natatapos, kahit sa kabilang buhay. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mag-iwan kayo ng like, i-share sa mga kaibigan, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Likod ng Luhang Itinago. Dahil dito, ang bawat misteryo ay muling nabubuhay, kasama kayo. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kwento.